Yo, what's up mga tropa? So nandito na naman tayo sa printing content natin at grabe nga ang init talaga ng panahon. So sasagutin lang natin yung mga nagko-comment sa atin dyan sa comment section at isi-share natin yung mga na-experience natin at simulan na natin to. So shoutout muna natin si Avatar. Sabi niya dito, boss, ano marerecommend yung photo paper na glossy sa Epson 3210? Sabi kasi 210 GSM lang, kaya nun. Wala na po ba akong mahanap na photo paper glossy at matte na may iba't ibang size like A4, 3R4, R5R. So sa video na to, no, sasabihin ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko talaga dito sa aking small printing shop na mga photo paper, kung anong brands at kung magkano ko sinisingil yung client ko dito sa aking mga product na to. So simulan na natin. Gaya nga ng sabi ko, lahat dito ay legit experience ko at hindi ko ipapahamak yung mga printers ninyo. So unang-una, ito ay hindi photo paper, ito ay QAF calling card. Wag nyo tong gagamitin kapag ang mga printers nyo ay Epson 121, 3210, 5290 kasi sobrang kapal neto. Although 250 GSM lang to, pero ibang klase yung pagkakapal niya. Nakikita nyo naman dito sa screen natin. Dati, nung unang-una talaga, ito talaga yung mabibili ninyo dahil wala pa kayong alam. So kung napanood nyo yung video na to, iwasan nyo na tong gamitin. So kung nagamit nyo to, iwasan nyo na to, no? Dahil masisira yung mga printers nyo, sinasabi ko sa inyo. So unang-una na masisira dyan yung rubber, roller, at kapag natsambahan kayo, maaaring masira yung inyong mga printer head. Huwag kayong magpapaniwala sa mga nagba-vlogs dyan na pwede daw gamitin tong QAF na calling card na to dahil sobrang kapal nito, sobrang daming mga technique para gamitin to, pero wag nyo nang subukan. So mag-start na tayo talaga sa pinaka main topic natin. Walang iba kundi yung ano ba talaga yung mga recommended ko na photo paper at pinaka safe na GSM. Unang-una, kung bago ka pa lang sa printing business, eto talaga yung una nyong mabibili sa totoo lang. Eto yung unang magpa-pop up kapag nag-type kayo dyan sa Shopee, Lazada, at pag tinype nyo photo paper, eto yung lalabas talaga na brand. Yung orange na photo paper ng QAF. Pero na-experience ko dito, sobrang pangit niya. Ang na-experience ko dito, kapag ka ito yung ginagamit kong photo paper, kapag nagpiprint ako, medyo sumasablay yung kanyang paglabas dun sa printer. So kapag ka, syempre, nagpiprint, lumalabas na, tumatabingi siya, para siyang umi-slide patabingi. Yun talaga yung pinaka main issue ko dito, tumatabingi siya. So, at yung pinaka output niya, hindi ko gusto yung output niya. Pero chinaga ko yon dahil wala pa akong alam before. Dahil dati naman talagang hindi ako masyado focus dito sa printing ko no. Side hustle lang natin dati. At eto nga yung gamit ko. Photo paper, 230 GSM. Pero eto ay iwasan nyo na dahil hindi ko masyado trip yung output neto. Pero kung maganda naman yung output sa inyo na eto yung gamit nyo, edi good for you. Pero para sa akin, X to. Eto no, pangit yung output neto lalo na sa pigment ink. Etong mga puno-puno na to, ayan yung palatandaan yan. Orange tapos puno, photo paper, A4. Eto may mga sukat-sukat din to, 4R, 3R, 5R. Ang dami kong nabili dati, buti na lang kahit papano na iubos ko yon, pero hindi maganda yung output neto. So mag-move forward na tayo dito sa 4R naman na size. So yung previous nga pala na photo paper, ito ay 230 GSM. So yon, safe na safe pa yon, pero yung brand na yon talagang hindi ko gusto talaga. So nakikita nyo naman dito sa screen natin, meron tayong Kuyi RC Satin, Polaris RC Satin, Yasen RC Satin, at eto nga yung pinakauna kong nagamit na photo paper. So kung makikita nyo to, halos wala na siyang laman dahil naubos ko na to eh. Eto yung pinakauna kong stocks na photo paper. Talagang hindi ko gusto yung output nito. Buti na lang kahit papaano naubos na. So meron tayong iba't ibang brands dito ng photo paper. Ito 230 GSM, ito 260 GSM, etong mga satin. So ito safe na safe to para sa ating mga printers na Epson. Kapag printer nyo ay 3210, 3110, 121, 5290, ayan, basta RC satin. So sa susunod,
ipagko-compare natin yung output neto, and then kung meron pa kayong alam na ibang brands na 4R RC Satin, i-comment nyo na lang dyan para ipagko-compare natin sila side by side sa mga susunod nating videos. Pero sa ngayon, eto muna yung isinishare ko sa inyo kung ano yung mga safe 260 GSM 4R. Ayan, goods na goods to para sa mga printers natin. Soon, isishare ko nga yung output neto. And then, kung ano yung ginagamit ko kapag A4, eto rin yung ginagamit ko. Yasen RC Satin, goods na goods din to, 260 GSM. Pero aaminin ko sa inyo, no, nung gumagamit na ako ng Epson 5290, kapag standard print yung ginagamit ko, medyo napapansin ko dito sa Yasen na RC Satin na to, medyo parang may gas siya sa print out. Pero dati nung Epson 3110 yung gamit ko, goods na goods. Siguro medyo numipis yung Epson 5290 sa GSM. Ibig ko sabihin, parang hindi niya kayang i-accommodate tong mga Yasen na photo paper na RC Satin na to, no. Siguro magsuswitch muna ako ngayon sa Kuyi. Pero ito kasi dati talaga yung brand ko. Pero napansin ko dito sa 5290 ko, medyo may gas-gas eh. Hindi ko masyado gusto yung ganon pagka medyo may gas-gas yung output niya. Pero RC Satin, Kuyi, meron din na brands na ganon, na A4. Ayan, goods na goods din to. At eto naman, sasagutin natin nga yung tanong niya, ano daw mare-recommend ko na glossy na photo paper. Eto talaga yung ginagamit ko ngayon so far, yung QUAF double-sided. Nakakatuwa kasi to kasi side by side pwede mo siyang printan. 250 GSM, pinaka-safe to. Eto, no? So, meron din tong 300 GSM, pero kung yung mga printers ninyo ay Epson 121, 3210, 5290, yung 3000 series, 5000 series na mga Epson printer, talagang may experience nyo na medyo may makikita kayo na roller marks. Pero natural yon sa mga glossy type na photo paper. Medyo nawawala naman yung marks na yon kapag medyo natutuyo na yung mga print. Pero kung ayaw nyo na mga marks na ganon, ang gamitin nyo yung satin, yung mga satin type, ganito, wrap satin. Kasi yung coating nung RC Satin medyo magaspang siya. Ito kasi talagang glossy, makikita mo talaga yung roller marks. Pero kagaya nga na sinabi ko, kapag natuyo na kahit papano yung print ninyo, medyo okay naman. Pero ito pa rin yung ginagamit ko sa mga Rush ID. At kung gusto nyo talaga na yung safe na safe yung inyong mga printers, kung ako sa inyo, mag 160 GSM lang kayo. Dito lang kayo mag-stay. Kung talaga medyo may pagka-arte kayo, kung gusto nyo talagang safe na safe at walang mangyaring problema sa printer nyo and the future, no, eto lang yung gamitin niyo, 160 GSM. Dito, hindi ko na-experience yung mga roller marks sa paggamit ng 160 GSM. At eto naman yung ginagamit ko sa mga brochure, sa mga gobble box, sa mga yung lalagyanan ng candy kapag may mga party, double-sided glossy 120 GSM. Para lang siyang bond paper yung nipis niya, pero photo paper siya. Basta manipis siya, perfect na perfect to sa brochure. At eto naman yung ginagamit ko sa photo sticker printing. Kung gusto ng mga customer nyo na idinidikit yung mga picture nila, eto yung isuggest nyo. Photo sticker na glossy type, QUAF. 135 GSM to. Meron din siyang mas manipis pa na GSM dito. So, tignan natin din yung presyuhan ng mga brands na is-share ko sa inyo. So, gaya nga ng sinabi ko, QUAF glossy photo paper, 180 GSM up to 230 GSM. Ito yung mga presyo niya. Meron siyang 3R 19 pesos, 4R 29 pesos, and so on and so on. Ayan, makikita nyo dito. A4 55. So, ito yung pinakauna yung mabibili kung hindi kayo nagre-research. Ito, X sa akin yan. Kasi sa experience ko, pangit talaga yan. At ito naman yung lagi ko nang ginagamit, double-sided glossy. Ito. Ayan, may mga GSM siya dito. Yung GSM, ayan kasi yung kapal. So, eto, parang wala siyang mga 4R, talagang A4 lang siya. And then, eto na nga, no, isishare ko din sa inyo kung ano naman din yung pinaka, kung saan ako napapangitan dito sa paggamit ng double-sided glossy na to, no. Ito yung na-experience ko. Hindi ko alam kung na-experience nyo rin to sa mga glossy type na photo paper, pero ipapakita ko sa inyo. Kung nakikita nyo tong kulay itim na yan, parang hindi masyado perfect yung pagkaka-absorb nung photo paper or nung media or yung papel. May experience nyo yan time to time. Ayan, o, makikita nyo, hindi pulido yung pagkaka-print.
So eto, base sa experience ko, makukuha nyo tong ganitong pangit na print kapag ka luma yung inyong mga photo paper. Hindi ko alam kung nasa stocks kung luma talaga, kasi napansin ko, yung isa kong batch ng photo paper, na-experience ko yung ganito, yung kulay itim, ayan o, hindi masyado perfect yung pagkaka-absorb. Kaya ang ginawa ko, nag-open ako ng another batch ng photo paper na ganito, yung double-sided glossy, and then napansin ko, okay na. So parang sa theory ko lang naman, tingin ko kapag luma yung stock tapos pigment ink yung gamit nyo, ganito yung mangyayari. Hindi na-absorb ng maayos. Ayan, may experience niyan time to time. May mga nagchat-chat sa akin, sinasabi, boss, bakit ganito hindi ko makapit yung pigment ink na black? Sabi ko sa kanila, magpalit sila ng bagong photo paper pero same brand, yung bagong bukas lang. And then ayun, umuokay na yung kanilang printout. So sa tingin ko, doon babari yun yung pinaka-problema dahil lumang stocks. Eto, favorite ko rin tong rough RC Satin ng Yasen. Pero so far ngayon, gamit ko na yung Epson 5290. Medyo siguro babalik na lang ako sa paggamit ko ng Kuyi kasi nakikita ko yung output niya medyo may gasgas eh. Hindi ko gusto yung gano'n, medyo sumasabit. Iba kasi yung pagka rough RC Satin netong Yasen. Mararamdaman mo dun sa kanyang coating, talagang maaligasgas. Hindi kagaya nung Kuyi, medyo manipis yung pagka-satin niya. So eto naman din, meron din na RC Satin yung Polaris, pero to tell you honestly, hindi ko pa siya nagagamit. So sa susunod nga, magkakandak tayo ng side-by-side test kung ano talaga yung pinakamagandang output sa mga brands na yan. Etong Quaff, etong Yasen na dalawang klase, etong Polaris, etong RC Satin ng Kuyi. Side-by-side maggagawa tayo ng test. At eto naman yung Kuyi RC Satin na meron din siyang A4, 3R, 5R. Makikita nyo yung presyo, A4, 115. Eto no, napansin ko yung pagka RC Satin netong Kuyi, kung ikukumpara ko siya dun sa Yasen, hindi siya masyado maaligasgas. Kung ikukumpare mo nga siya dun sa Yasen, yung Yasen talaga, ramdam na ramdam mo yung pagkasatin niya, yung medyo parang mabuhangin yung coating niya. So napansin ko dito sa Epson 5290 ko, medyo may scratch or hindi masyado pulido yung print niya dun sa Yasen ko na RC Satin. So feeling ko babalik ako sa paggamit netong RC Satin na photo paper na to na 260 GSM. Eto no, yung Kuyi RC Satin na to, meron din siyang 200 GSM. Kung gusto nyong medyo safe na safe, mag 200 GSM na lang kayo. Pero okay din naman tong 260 GSM na RC Satin. So kung gusto nyo glossy din, meron din tong glossy na type. So dun sa nag-comment sa atin, kung gusto mo na glossy, eto, itry mo tong Kuyi RC Glossy na photo paper. 260 GSM. Meron din siyang 200 GSM. Eto, i-check nyo na lang, 200 GSM lang kung ayaw mong mag 260. Pero para sa akin, okay lang din naman yung 260 eh. Kasi maganda yung pagkakapal din niya. Hindi siya ganun kakapal. Although talagang time to time, ninipis talaga yung rubber roller mo. Pero at least, na-accommodate mo si customer ng maganda-ganda yung iyong produkto. Huwag ka lang gagamit nung calling card na Quaff. Talagang doon masisira talaga yung printer mo. Talagang mabilis numipis. At kung gusto mong itry etong RC Woven, and then ayan, sana itry nyo tong mga to. Safe na safe naman gamitin yan, 260 na mga satin or glossy. At dun sa double-sided, mag-stay na lang kayo ng 250 GSM. And then sa presyuhan, so dito muna tayo sa A4. So dito, ang daming nagtatanong, boss, magkano presyuhan mo ng print? Eto no, nasa sa inyo kung gagayahin nyo yung presyuhan ko kapag sa mga photo prints. Eto, pagka gamit ko ay A4, wrap RC Satin, Yasen man or Kuyi, ang singil ko dyan ay 70 pesos to 80 pesos. Isang buong A4 na prints. Ganun yung singil ko. 70 to 80. And then, kapag naman mga photo paper na mga ganito, kapag sa mga brochure, depende sa usapan eh. Kung gaano kadami yung ipapaprint sa inyo ni customer. Minsan, ang singil ko lang sa isang brochure, 25. Yung isang print na ganito, 25 or 20 or 15. Nakadepende kung gaano kadami. Ayan o, Quaff,
double-sided glossy 120. Ito yung ginagamit ko pang brochure. Dahil yung mga brochure sa isang A4, tatlo, pinapakat nila yan ng tatlo. Nakadepende ito sa usapan, 25 or 15 or 20. Nasa sa inyo yan. Nakadepende sa dami. And then, eto no, kapag photo sticker naman, ang singil ko dito ay 35 pesos to 50 pesos. A4 photo sticker. And then kapag photo paper na double-sided 160 GSM at 250 GSM, ang singil ko dito ay 50 pesos din. Sa full print ng A4, 50 pesos. Hindi na ako nagbababa doon, 50. 160 GSM or 250 GSM. So, ito naman, 4R printing ng photo paper. Hindi ko alam kung magkano yung singilan nyo, pero para sa akin, ang singil ko kapag 4R ay 25 pesos. Gamit ko yung RC Satin na Yasen or Kuyi. Kasi dati ito gamit ko Kuyi, tapos nag-switch ako ng Yasen. Basta to, 25 pesos ang singil ko, isang piraso. Pero makakatipid kayo kung ang gagamitin nyo ay yung A4. Tapos, guguntingin nyo na lang or ikakat nyo na lang ng ikakat. At meron din naman mga 3R size. Sa 3R size, ang singil ko doon ay 15 pesos. Medyo naubos na yung 3R ko kasi may nagpa-print sa akin ng invitation. Wala akong mapapakita sa inyo na stocks. 3R, 15 pesos ang print ko doon. Sa tin or kahit anong mga klase. So, dati, ito, singilan ko dito sa photo paper na to, 50 pesos din. Pero ito, hindi ko na ginagamit to eh. So, ayun, sana nalaman nyo kung magkano yung singilan natin. Double-sided A4, 50, sa tin, 70 to 80, and then 4R, 25, 3R, 15 pesos. And then, yung photo sticker, 35 pesos to 50 pesos. Sana natutunan nyo. At eto yung pinaka-lesson ko sa inyo, no? Dahil ang tanong nila sa akin dito, sa mga nagko-comment, sabi nila, anong suggest GSM po para hindi madali masira ang mga Epson printers? So, time to time, sa paggamit nga ng mga ganitong mga photo paper, talagang ninipis at ninipis yung inyong mga rubber roller. Kagaya ng nakikita nyo dito sa screen. Pero napakamura naman neto. At hindi nyo naman agad-agad papalitan yung inyong mga rubber roller. It takes years bago nyo mapalitan yan. At wag na wag lang kayong gagamit ng ganito kung ayaw nyo masira talaga yung inyong mga printer. Ito lang yung pinakaiiwasan nyo, QWAF na calling card, para hindi mabilis numipis yung inyong rubber roller. Pero kagaya nga nasabi ko sa inyo, time to time, ninipis talaga at ninipis yung inyong mga rubber roller dahil ginagamit nyo yung printer nyo, kahit na bond paper lang yung ginagamit nyo. Pero it takes time at napakamura lang naman neto. So ayun lang, sana nalaman nyo kung ano yung safe na GSM na kahit papano tatagal yung lifespan ng mga printers natin, at sana nalaman nyo din yung presyuhan. Shoutout sa inyo, Avatar, at dito sa nagtanong na to na si Jason. So ayun lang, siguro dito na natin tatapusin. Kung meron akong mga hindi nabanggit, comment nyo na lang sa comment section natin dyan. Tanong-tanong lang kayo, at sabi ko nga sa inyo, sasagutin ko lahat ng mga tanong nyo. Pero wait lang kayo, no? At gagawan din natin ng mga videos, yung mga previews na nagtatanong. Inuulit ko, wag na wag magpapauto kay Idol Rapi para hindi kayo mauto. Bye! Purchase your tracks today. Chill lang, relax,